Sa lahat ng mga kabataan, mga lingkod ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos ay patuloy na sumagana sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. Sa araw-araw ng ating buhay, napakarami tayong hinaharap na hamon. Napakarami tayong hinaharap ng mga problema at mga sitwasyon. Ngunit isa sa hindi dapat natin ipawalang bahala ay ang mga tao na unti-unting nawawala ng pag-asa. Unti-unting nasasadlak ang kanilang buhay sa kawalan. Ngunit maraming salamat sapagkat may katulad mo, may katulad ng bawat isa sa atin na nagnanais na patuloy na gawin at tuparin ang kalooban ng Diyos. Sa oras na ito, tayo muna ay mananalangin. Diyos Ama na sumasalangit, kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo. Patuloy po namin kinikilala ang iyong kapangyarihan na siyang patuloy na kikilos sa aming buhay. Basbasan mo po kami at ang iyong kalooban ang siyang patuloy na mangyari at maganap sa bawat isa. Marami pong salamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Sa muli, sa lahat ng mga kabataan, ang Diyos ang patuloy na magbigay ng pagpapala sa bawat isa sa atin. Challenge accepted. Mateo chapter 28 verse 19 hanggang 20. Ang sabi doon, "Go and make disciples, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to observe all the law that I have commanded you. And lo, I am with you always till the end of this age." Napakaganda ng talatang ito na siyang ibinigay sa atin, hindi lamang sa mga alagad, ngunit sa lahat ng mga mananampalataya, sa lahat ng mga kabataan na naglalayon na gawin ang kalooban ng ating Diyos. Sa oras na ito, ang topic po natin ay may pamagat na fruitfulness or faithfulness, enlarging horizons, na matatagpuan po natin sa John chapter 15, verse 7 and 8, and Hebrews chapter 11, verse 21. Maraming mga mananampalataya, kapag pinag-usapan ang fruitfulness or faithfulness, ito ay malaking usapin para sa kanila. Ngunit marami ang nagnanais, marami ang naglalayon na ito'y gusto nilang mangyari at maganap sa kanilang buhay. Ngunit maraming mananampalataya na ang nais nila sa kanilang buhay ay ang tinatawag na fruitfulness. Ang iba naman ay mayroong tinatawag na faithfulness. Fruitfulness or faithfulness is not a choice. Ito po ay hindi natin kinakailangan pumili kung saan dito. Hindi mo pwedeng sabihin na doon lamang ako sa fruitfulness kahit hindi na ako doon sa faithfulness. Yung iba naman ang gusto ay faithfulness pero hindi naman fruitfulness ang gusto. Itong dalawang ito ay hindi dapat natin paghiwalayin. Hindi dapat or ang nakaligay, kundi dapat fruitfulness and faithfulness. Ito'y hindi option, kundi dapat gawin natin sa ating buhay. Dapat ito yung mangyari sa bawat sa atin bilang mga mananampalataya, lalo na sa henerasyon na meron tayo ngayon. Enlarging horizons. Paano mangyayari ito sa ating buhay kung hindi tayo magkakaroon ng katapatan at kung hindi tayo magbubunga sa ating mga buhay? Fruitfulness, ang ibig sabihin ng fruitfulness, producing abundantly. Yan po ang ibig sabihin ng fruitfulness. Ang ibig sabihin naman ng faithfulness is steadfast and affection or allegiance. Ang horizons naman, range of perception or experience. So dito natin makikita yung definition ng tatlong salita na ito. Fruitfulness, faithfulness, and horizons. Na hindi dapat mawala sa isang mananampalataya, kundi ito ay dapat niyang taglayin. Napakaganda po ng tema natin sa pagkakataong ito. Challenge accepted. Na yung challenge na ito ay dapat talaga nating tanggapin sa ating buhay. At ito'y napakaganda ring maipamuhay natin. Hindi lamang siya basta isang salita, hindi lamang siya basta isang pangungusap sa buhay natin, kundi ito'y makita sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Accept the challenge, sapagkat yung challenge, yung hamon na ito,
ay hindi galing sa isang tao lamang, kundi ito'y galing sa Panginoon na nais niyang makita sa henerasyon ngayon, lalo sa mga kabataan, na tayo maging parte, na tayo maging kabahagi sa pagpapalawak ng kaharian ng ating Diyos. Sa John chapter 15 verse 7 and 8 ay ganito ang pagkasabi, "If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask whatever ye will, and it shall be done unto you." Verse 8, "Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples." Napakaganda. Sabi doon, "So shall ye be my disciples." Sa John chapter 15 verse 7, dito natin makikita na yung faithfulness at fruitfulness ay hindi dapat mawala sa isang mananampalataya. John chapter 15 verse 7, makikita natin, sabi doon, "If you abide in me." If you abide in me, ito po'y nagpapatungkol sa tinatawag na faithfulness, sa pagkakaroon ng katapatan natin sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, "If you abide in me," kung ikaw ay mananatili sa akin, sa ating Panginoon, yung katapatan, yung pagiging tapat natin sa ating Panginoon, sa anumang sitwasyon, sa lahat ng pagkakataon, laging nariyan tayo para sa Panginoon. Nahanda nating gawin kung ano yung ipinapagawa sa atin. Nahanda nating sundin kung ano yung utos ng Diyos sa buhay natin. If you abide in me, abide in me. Kanino? Sa Kanya. At kasunod na sabi doon, "And my words abide in you." Sabi doon, my words. Ito po ay nagpapatungkol sa tinatawag na fruitfulness. Yung pagiging mabunga natin. Paano yung mangyayari? Sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga salita. His words sa ating buhay. Sabi nga sa verse natin, sa aklat ng Mateo chapter 28, "Go and make disciples." Yun yung utos, yun yung salita ng Diyos sa bawat isa sa atin na siyang dapat nating gawin. At dahil doon, magkakaroon ng tinatawag na bunga sa bawat isa sa atin. At sabi doon, "That you bear much fruit." So, kitang-kita naman, magkikita natin yung sinasabing fruitfulness sapagkat magiging mabunga tayo. And sabi doon, ikaw ay magiging disciple, my disciples. Matatagpuan po natin yun sa verse 8. So, my disciples, faithfulness yung tinutukoy sapagkat ikaw ay magiging disipulo ng ating Panginoon. Disciple, sabi nga natin, followers of Christ. Hindi tayo magiging followers ng ating Panginoon kung tayo ay walang katapatan sa Kanya. So, sa John chapter 15, verse 7, doon po natin makikita, and verse 8, na yung faithfulness and fruitfulness sa isang mananampalataya ay hindi dapat natin paghiwalayin. Ito ay dapat magkasama. Ito ay dapat naroroon sa ating buhay. Yung pagiging faithful at ang pagiging fruitful ay dapat nasa buhay po natin yan. Hindi dapat po yun mawala. Yung pangalawang verse po natin ngayon ay yung matatagpuan sa Hebrews chapter 11 verse 21. Ano po yung sabi doon? Sabi doon, "By faith, Jacob, when he was dying," no? When he was dying, "blessed both the sons of Joseph, and worship, leaning upon the top of his staff." Okay? So dito natin makikita sa verse din na ito, yung tinatawag na faithfulness and fruitfulness. Tingnan po natin mabuti. Sabi doon, "By faith, Jacob, when he was dying." Okay? When he was dying. So ibig sabihin, naroon siya malapit ng mamatay. Pero hindi niya nakalimutan yung dapat niyang gawin. Ito'y nagpapatungkol sa tinatawag nating faithfulness, yung katapatan. Katapatan sa harapan ng kanyang buong mahal sa buhay. Okay? Bagamat naroon na siya sa tinatawag na sitwasyon na magtatapos yung kanyang buhay. Sabi doon, "By faith, Jacob, when he was dying." Yan.
At kasunod doon, sabi doon, Jacob blessed each of the sons of Jacob. Na ito'y nagpapatungkol naman sa tinatawag na fruitfulness. Bakit? Sapagkat yung bless ni Jacob ay yung dalawang anak ni Joseph. Okay? So, ibig sabihin, from the generation of Jacob, papunta dun sa generation ng dalawang anak ni Joseph, na walang iba kundi si Ephraim at saka si Manasseh. Ano po? So ito'y nagpapatungkol sa tinatawag na fruitfulness, yung pagiging mabunga. Okay? Na isang napakaganda rin naman na mangyari at maganap sa atin sa panahon po natin ngayon, lalo na sa mga kabataan, na tayo dapat maging mabunga. Ang dapat natin gawin, we must, okay, to accept the challenge, okay, in this generation. Ito na yung panahon upang tanggapin natin itong hamon na ito sa buhay natin, mga kabataan. I believe mayroon tayong lakas at kakayahan upang tanggapin itong hamon na ito sa ating buhay. The challenge for us is how to enlarge our horizons. Okay? Now, the question is how to enlarge our perceptions and experiences. As Christian, as young people, as believers in this generation, how to enlarge our spiritual family. Yung pamilya natin bilang magkakapatid sa pananampalataya, papaano natin yun mapapalawak? Papaano yun mas mapaparami pa kung hindi natin tatanggapin itong challenge na ito sa buhay natin? Na sinasabi sa aklat ng Mateo chapter 28, na sinasabi yung go and make disciples. So isang napakaganda sa buhay natin na tanggapin talaga itong hamon na ito. Nang nais ng bawat sa atin ay hindi tayo manatili sa ganitong bilang, kundi mas sigitan pa natin, mas dumami pa tayo. No? Na yun yung nais ng Diyos sa atin. Na ang maging tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo ay mas dumami pa, mas dumawak. Now, to enlarge our spiritual family, we need to accept the challenge. Yun po yung totoo at yun yung dapat nating gawin. Now, to accept the challenge, unang bagay, you need to be faithful. Sabi ko nga kanina, yung faithfulness and fruitfulness, hindi natin pwedeng paghiwalayin yun sa buhay natin. Hindi ka dapat mamili dun sa dalawa. Huwag mong sabihin na, ay, dun na ako sa pagiging faithful. Okay na sa akin yon. At huwag rin naman natin sasabihin na, dun ako sa pagiging fruitful, okay na sa akin yon. Kung tayo magiging faithful, tapos hindi naman tayo magiging fruitful, wala din po yun. Darating yung panahon, magkakaroon lang ng discouragement yung buhay po natin. Kung tayo naman ay magiging fruitful, tapos hindi naman tayo magiging faithful, paano yung mangyayari dun sa mga bunga, dun sa mga madadala natin sa Panginoon, kung tayo mismo na hindi tayo magiging faithful sa harapan ng Diyos? So, pwede silang ma-discourage at pwede rin tayong magkaroon ng tinatawag na discouragement sa buhay natin pagdating ng panahon. So, to accept the challenge in this generation, you need to be faithful. Kinakailangan magkaroon po tayo ng katapatan sa ating buhay. By abiding Jesus Christ in you. By abiding Jesus Christ sa buhay po natin. Like Jacob. Tingnan po natin yung sinabi doon sa Hebrews chapter 11. No? Yung kanina. Ang sabi doon, no? Hebrews 11:21, by faith, Jacob, when he was dying, no? He was dying at that time. Pero kung titingnan natin, yung pagkakaroon ng katapatan, yung pagiging tapat ni Jacob, naroon pa rin eh. Sabi doon, by abiding Jesus Christ sa buhay natin. Like Jacob, he was dying but still, he is faithful. Nandun pa rin yung katapatan ni Jacob. Ano po? No? Kumusta tayo? Ikaw, kumusta? Kung ating titingnan, minsan tinitingnan natin yung kahinaan natin. Minsan yung tinitingnan natin yung kawalan sa buhay natin. Pero tingnan natin mabuti. Sa Hebrews chapter 11, makikita natin na yung ginamit is Jacob. Hindi ginamit yung salita o yung pangalan na Israel. Alam natin yung Jacob. Yung Jacob, sabi nga, deceiver. Mandaraya yung Jacob.
Pero kung titingnan natin, Jacob yung ginamit at hindi Israel. No? Yung kahinaan naroon. Pero hindi dahilan yung kahinaan upang hindi magkaroon ng tinatawag na katapatan sa ating Diyos. Hindi dahilan yung kahinaan upang hindi natin magawa yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Alam natin na yung bawat sa atin mayroong kahinaan. Yun yung totoo. Pero yung tanong, kumusta tayo? Ikaw, kumusta? Kumusta na yung prayer life ng bawat sa atin? Nagpe-pray pa ba tayo? Sabi nga natin, kinakailangan natin maging faithful sa panahon natin ngayon. Pero kumusta yung panalangin na meron tayo? Kumusta yung personal devotion mo? Okay pa ba? Nagdi-devotion pa ba? Nararamdaman mo pa ba yung presensya ni Lord sa iyong buhay? O kapag nanalangin ka ngayon, bukas na yung amen. Minsan ganun yung sitwasyon, yung pananalangin minsan inaayawan. At nakakalungkot minsan, maraming ayaw umattend ng prayer meeting. Minsan walang mga personal devotion. Kapatid, kinakailangan nating magkaroon ng katapatan sa panahon po natin ngayon. At mainam na yung ating pananalangin ay dapat nariyan. Sa panahon ng pagpupuri sa Diyos, nagpupuri ka pa ba ng totoo? Kasi yung pagpupuri sa Diyos, isang napakagandang gawin natin yan. Sabi nga natin, kinakailangan natin magkaroon ng katapatan. Pero kumusta yung pagpupuri natin sa Diyos? Totoo ba yung pagpupuri natin sa Diyos? Ang sabi ng iba, tama naman yung pagpupuri ko. Pero ang tanong, totoo ba yung pagpupuri mo? Nakasentro ka ba sa Panginoon? Na yung pagpupuri mo, wala bang itinataas kundi ang ating Diyos? Sa panahon ng pagsamba sa Diyos, sumasamba ka ba ng buong puso? O napakaraming agam-agam, napakaraming pag-aalinlangan? Napakaraming mga dahilan sa buhay natin. Napakaraming mga excuses na minsan, ginagawa na lang upang hindi makapagsamba sa Diyos. Kapatid, kahit nasaan tayo, pwede tayong sumamba. Sa nararanasan natin ngayon, sa ating panahon, napakahalaga yung pagsamba sa ating Diyos. Kumusta yung pagsamba mo sa Diyos? Bilang isang kabataan, kumusta yung pagsamba mo sa Diyos? Nararamdaman mo ba yung presensya ng Diyos sa tuwing sumasamba ka sa Kanya? Kapag sumasamba ka pa sa Diyos, talagang yung yakap niya ay nararamdaman mo. Encounter with God, yung presensya ng Diyos. Yung pagkilos ng banal na Espiritu sa iyong buhay, kapag sumasamba ka, talaga bang nararamdaman natin? Nararamdaman mo pa ba? O minsan, ang dami ng inawit, ang dami ng kinanta ng ating mga song leader, para bang wala pa rin. O minsan, kahit tayo, kapag tayo umawit, para bang hanggang pader na lang yung ating mga sinasabi. Kapatid, napakahalaga yung tinatawag na pagsamba natin sa ating Diyos. At kinakailangan nating maging faithful. Kinakailangan nating magkaroon ng katapatan sa panahon tayo'y sumasamba sa ating Diyos. Yun po yung dapat nating gawin sa panahon natin ngayon. Kumusta na ang pag-ibig mo kay Kristo? Nag-aalab pa ba? Nag-aalab pa ba yung pag-ibig mo kay Kristo? Kaya mo pa bang ipaglaban ang pananampalataya mo kay Kristo? Kaya pa ba? Ganun pa ba kaalab yung pag-ibig mo sa Panginoon? Yung first love mo? To accept the challenge, we need to be faithful. Magkaroon tayo ng katapatan. Pero yung tanong, kumusta yung pag-ibig mo kay Kristo? Ano po? Nag-aalab pa ba? Kaya mo pa bang sabihin? May lakas pa ba tayo ng loob na sabihin na, for to me, to live is in Christ, and to die is gain? Kaya pa bang sabihin niya na kahit tayo ay nasa gitna ng pandemic, na kahit tayo ay nasa gitna ng matinding problema, na kahit na tayo nasa matinding persecution, pero yung pag-ibig natin, naroon, patuloy na nag-iinit, patuloy na mayroong kasabikan sa ating Diyos. At laman ng ating puso, yung tinatawag na katapatan. Napakasarap kapag ganun po yung nangyayari sa buhay natin.
Kapatid, huwag mong hayaan na matalo ka ng kahinaan mo. Sa halip, gawin mong pagpapala ang iyong buhay. Jacob, when he was dying, alam natin yung sitwasyon na yon. Pero hindi yun naging dahilan upang gawin niya pa rin yung dapat niyang gawin. Hindi naging dahilan yung kahinaan upang hindi siya maging tapat sa ating Diyos. Hindi yun naging dahilan upang hindi niya maipamalas yung katapatang iyon sa kanyang mga mahal sa buhay. Sa halip, ginawa niyang pagpapala ang kanyang buhay sa kanyang mga minamahal. And I believe sa panahon po natin ngayon, kaya mo rin yun. At ngayon na yung panahon upang magseryoso po tayo. Kabataan, ngayon na yung panahon upang magseryoso tayo. Sabi nga, hindi laro at hindi biro ang maglingkod sa ating Panginoon. Ito na yung tamang panahon upang seryosohin natin yung bawat pagkakataon sa buhay natin. Ito na yung panahon sa buhay natin na kinakailangan natin na maging tapat sa ating Diyos. Be faithful to God. In every side ng ating buhay, dapat magkaroon tayo ng katapatan. Kapatid, masarap maging tapat sa ating Diyos. Lalo na sa panahon po natin ngayon, napakarami ang mga taong nagnanais na magkaroon ng tinatawag na maganda at mapayapang buhay. Pero papaano mangyayari yun kung hindi natin sisimulan sa ating buhay? Papaano yun magaganap kung hindi natin sisimulan sa buhay natin? We need to accept the challenge. At kinakailangan natin na magkaroon ng tinatawag na katapatan sa ating buhay. Katapatan sa Diyos, katapatan na maipamalas sa ating mga mahal sa buhay. Sana hindi maging mahirap sa bawat sa atin yun, sapagkat ramdam natin kung ano ang puso ng ating Panginoon. Hallelujah. Second, to accept the challenge, you need to be fruitful. Opo, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, we need to be fruitful. Kinakailangan nating maging mabunga. Sapagkat sa panahon natin ngayon, yun yung dapat nating gawin. By abiding the words of Christ. Ano ba yung sinabi ng Panginoon sa atin? Sabi niya, go and make disciples. Go and make disciples. Isang napakagandang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo para sa kanyang mga alagad at para sa bawat isa sa atin. Jacob, when he was dying, tingnan niyo pong mabuti, he blessed the sons of Jacob. Siya'y mamamatay na nung panahon na yon, pero hindi niya nakalimutang i-bless yung mga anak ni Joseph. At ito isang napakagandang halimbawa sa bawat isa sa atin. Ako'y naniniwala na hindi pa naman tayo mamamatay. Mahaba pa yung buhay mo, mahaba pa yung araw. May panahon pa tayo. At ako'y naniniwala yung panahon na yon ay ngayon na. May lakas ka, may kakayahan ka, may talento ka na ipinagkaloob ng Diyos na siyang dapat nating gawin sa oras na ito. Hindi nakalimutan ni Jacob ang kanyang dapat gawin para sa kanyang pamilya. At that time, sabi doon, Jacob, when he was dying, binibigyan ko pong din, sabi doon, Jacob, when he was dying, he blessed the sons of Joseph. Hindi niya nakalimutan yung kanyang dapat gawin para sa kanyang pamilya. Hindi niya nakalimutan yung dapat niyang gawin. At ito'y napakasarap na mangyari din sa bawat sa atin. Kapwa ko mananampalataya. Napakasarap makita at napakagandang pagmasdan kung ang iyong pamilya, kaibigan, mga taong mahalaga sa iyo ay kasama mo sa loob ng simbahan. Diba? Napakasarap nun na tingnan, pagmasdan. Na nariyan sila, kasama mong nagpupuri,
kasama mong sumasamba sa Diyos, at masayang naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Napakasarap makita at napakagandang pagmasdan nun. Sapagkat alam mo na ikaw ang ginamit ng Diyos upang sila ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yun yung napakaganda. Na yung alam mo sa iyong sarili na itong mga tao na ito, yung mga mahal mo sa buhay, ay masayang naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Na kung sa panahon ng gawain, naroon sila, nagpupuri, sumasamba sa Diyos, itinataas ang kanilang kamay, nananalangin. Napakasarap ng pagmasdan. Lalo na, sapagkat alam mo na ikaw ang dahilan, na ikaw ang ginamit ng Diyos, at sila ang naging bunga kung bakit naroon sila. Napakasarap na mangyari yon sa buhay po natin. Kapatid, maging mabunga. Hindi ng kung ano-anong bagay at kung ano-anong pakiramdam. Maging mabunga ka ng kaligtasan. Kaligtasan ng iyong pamilya, kaligtasan ng mga taong mahalaga sa iyo, kaligtasan ng lahat ng taong nakapaligid sa iyong buhay. Kapatid, maging mabunga ka. Sa panahon ngayon, ito yung challenge sa buhay po natin. Sa panahon ngayon, kung gagastos ka man, sana gumastos ka na para sa kaligtasan ng mahal mo sa buhay. Ang problema, ang dami nating ginagastusan na aksaya yung mga bagay sa buhay natin na hindi naman nagdudulot ng kaligtasan. Na hindi naman naidadala yung mahal natin sa buhay tungo dun sa buhay na walang hanggan. At ito yung challenge. Sana, no, sa panahon ngayon, kung gagastos ka man para sa mahal mo sa buhay, yung gagastusin mo, para magkaroon sila ng kaligtasan. At kung magpupuyat ka man, mapuyat ka na para sa kaligtasan ng mahal mo sa buhay. Maraming kabataan ngayon napupuyat. Ang tanong, napupuyat ba tayo para sa kaligtasan ng mahal natin sa buhay? O ibang bagay ang nangyayari? Kapatid, ito yung hamon sa buhay natin sa panahon ngayon. Kinakailangan nating maging mabunga. Kinakailangan mong maging mabunga. Kinakailangan. At kung mapapagod man tayo, sana mapagod na tayo para sa kaligtasan ng mahal natin sa buhay. Pero ang problema, marami na tayo naging kapaguran sa buhay natin. Pero ang tanong, may naligtas ba? Praise God. Salamat sa Diyos kung mayroong naligtas. Pero hindi doon nagtatapos. Marami pang tao. Marami pa tayong mga mahal sa buhay. Marami pa tayong kaibigan. Marami pang taong nakatingin sa atin. Marami pang taong makasalanan. Sana mabawasan man lang sa pamamagitan ng buhay mo. Sana mabawasan man lamang sa pamamagitan ng buhay natin. We need to accept the challenge. Young people, be fruitful. Kinakailangan nating maging mabunga sa panahon po natin ngayon. Kapatid, ito na yung panahon upang maging mabunga ka. Kung hindi man tayo naging mabunga sa nakaraan natin, sana ngayon maging mabunga ka na. Kung hindi man natin nagawa yung kalooban ng Diyos kahapon, sana ngayon magawa mo na. Magawa na natin. Alam ko, kaya mo. Alam ko, kaya natin. Sapagkat nariyan ang Diyos, tutulong at gagawa sa buhay natin. Huwag ka lamang makikinig sa sinasabi ng dyablo, ng kaaway. Alam mo, yung kaaway laging nariyan eh. No, yung dyablo laging nariyan. Sisirain, wawasakin ka, maglalagay ng mga hadlang sa iyong buhay, para hindi mo magawa yung kalooban ng Diyos. Sasabihin ng kaaway sa iyo na hindi mo kaya. Sasabihin niya na wala kang kakayahan. Sasabihin niya na wala kang kasama, na nag-iisa ka. Sasabihin niya na mahina ka. Sa madaling sabi, i-discourage ka ng kaaway.
Ilalagay niya yan sa puso't isip mo upang hindi mo magawa ang kalooban ng Diyos. At gagawa ang kaaway ng mga dahilan upang matakot ka at upang hindi mo magawa ang kalooban ng Diyos. Upang sa ganon ay hindi ka maging mabunga. Yun ang dahilan. Kapag hinayaan po natin na yung dyablo, yung kaaway, ang siyang mangunahan sa ating buhay, hindi tayo magiging mabunga. Pero ako'y naniniwala na hindi mo papakinggan ang sinasabi ng kaaway sa buhay mo. Sapagkat alam ko sa iyong puso't isipan na kasama mo ang Diyos, na tinanggap mo siya sa iyong puso, sa iyong isipan, at nanampalataya ka sa Kanya bilang Panginoon, tagapagligtas at Diyos ng iyong buhay. Kaya sa puso't isip natin, alam natin na nariyaan ang ating Diyos, kasama natin sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng oras. Hindi totoo ang sinasabi ng kaaway sa buhay mo. Sapagkat ang totoo, kasama mo ang Diyos. Siyang nagbibigay lakas at kakayahan sa bawat isa sa atin. At mga pangangailangan natin sa araw-araw, siya ang nagkakaloob. Lalo na sa buhay mo. Lalo na sa iyo. Ako'y naniniwala kaya mo sapagkat ang Diyos ay nasa iyo. Sapagkat ang Diyos ay kasama mo, kaya mo. Kinakailangan natin na maging mabunga sa panahon ngayon. Ito na ang panahon para sa kaligtasan ng iyong pamilya. Yun yung totoo. Ito na yung panahon para sa kaligtasan ng mga mahal mo sa buhay. At ito na ang panahon para magbunga ka. Ito na yung panahon upang ipagamit mo yung buong buhay mo. Ito na yung panahon. Hallelujah. To accept the challenge, pangatlong bagay, you need to go out from your comfort zone. Ulitin ko, to accept the challenge, you need to go out. Saan? From your comfort zone. Ano ba ibig sabihin ng comfort zone? Sabi doon, the level at which one functions with ease and familiarity. Yung pangalawang ibig sabihin niya, the temperature range within which one is comfortable. Minsan sa buhay natin, familiar na tayo, komportable na tayo, at para bang ayaw na nating lumabas. Ayaw na nating gawin. Sapagkat nasanay na tayo sa buhay natin. Sabi sa aklat na Mateo chapter 28 verse 19 hanggang 20. Sabi doon, go and make disciples. Go out and make disciples. How to enlarge our horizons? Papaano lalawak yung buhay natin? Papaano lalawak yung nasasakupan natin? And how to enlarge our spiritual family? Papaano lalawak, papaano dadami yung mga mahal natin sa buhay kung nariyan lang tayo sa loob? Kung nariyan lang tayo sa apat na sulok ng buhay natin, komportable na tayo doon. Ang sarap na ng pakiramdam natin. Papaano lalawak? Papaano tayo dadami? Kung nakaupo lang tayo. Kung wala tayong ginagawa, papaano yun mangyayari? Alam niyo mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, Jesus is our best example. Si Jesucristo, yung talagang halimbawa natin kapag pinag-usapan yung punto na go out from your comfort zone. Jesus Christ is our best example. Bakit? He is God. Siya ay Diyos. Ang ganda ng kalagayan niya doon sa langit. Ngunit ang lahat ng iyon ay iniwan niya. Siya ay nagkatawang tao. Namuhay katulad ng isang tao. Napakahirap nun. Napakahirap na kalagayan pero ginawa ni Jesus Christ para sa bawat sa atin.
At ang layunin ay upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Kasama tayo doon, but praise God, nahanap tayo ng Panginoon. Praise God, natanggap mo siya. Praise God, nanampalataya ka sa Kanya ng buong puso. Tinanggap mo siya bilang Panginoon, tagapagligtas at Diyos ng iyong buhay. Kapatid, si Jesucristo siya'y ipinako sa krus. Nakaranas ng maraming sakit, namatay. Pero napakasarap sapagkat siya'y muling nabuhay upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Na magkaroon ng pag-asa yung buhay ng bawat isa sa atin. Napakagandang halimbawa na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo sa buhay po natin. To accept this challenge, kailangan ng oras mo. Kailangan ng panahon mo. Pero si Jesucristo, hindi lang oras, hindi lang panahon yung ibinigay niya, maging ang kanyang buhay ibinigay niya para sa bawat isa sa atin. Isang matinding hamon para sa bawat isa. But I believe, ako'y naniniwala, kaya yon, kaya mo yon, kaya natin yon. Salamat sa Diyos sapagkat ligtas ka na. Ligtas na tayo. Amen po ba? Meron ng kasiguraduhan ang buhay natin. Meron ng kasiguraduhan ang buhay mo. Ngunit papaano sila? Yun ang tanong. Papaano sila? Papaano ang pamilya mo? Papaano ang pamilya natin? Papaano ang mga mahal natin sa buhay? Papaano yung mga kaibigan? Yung mga kaibigan natin na hindi pa sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi pa nila tinatanggap si Jesus sa kanilang puso bilang Panginoon at tagapagligtas at Diyos ng kanilang buhay. Paano yun? Paano sila? Kung hindi tayo aalis, ngayon na yung tamang panahon upang ihakbang natin yung paa natin. Ngayon na yung panahon upang ibukas natin yung ating mga labi at ibahagi kung ano at kung sino yung tinanggap natin sa ating buhay. Kailangan na natin silang puntahan. Huwag mong hintayin na sila yung pumunta sa iyo. Huwag nating hintayin na sila yung lumapit sa atin. Tayo na mismo. Tayo na mismo. Ikaw na mismo yung pumunta sa kanila. Si Jesucristo, hindi niya tayo hinintay, kundi siya yung pumunta para sa bawat isa sa atin. Siya'y galing doon sa langit, bumaba para sa bawat isa sa atin. Hindi niya na tayo hinintay, kundi siya na mismo ang lumapit sa atin. Sana ganun din tayo. Kailangan na natin silang puntahan. At kailangan na natin ibahagi si Kristo Jesus sa kanila. Kailangan na po. Paghuli na ang lahat. Paghuli na ang lahat. Wala na tayong magagawa. Pero sana, hindi pa huli. Mangyayari lang yon kung gagawin na natin ngayon. Mangyayari lang yon kung aalis na tayo ngayon doon sa kinalalagayan natin. Mangyayari lang yon kung ihahakbang na natin yung ating mga paa at kikilos na tayo. Ngayon na yung tamang panahon sa buhay natin. Hanggat may pagkakataon pa, hanggat may panahon pa, kailan yon? Ngayon na yon, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya. Mga kabataan, ngayon na yung tamang panahon upang abutin po natin sila, upang puntahan po natin sila, at upang ibahagi sa kanila ang ating Panginoon na tinanggap sa ating puso. Go out from your comfort zone and do the will of God. Go out from your comfort zone and do the will of God. Isang napakaganda sa buhay po natin na kinakailangan na nating kumilos, kinakailangan na nating gumawa. Kapatid, accept the challenge. Accept the challenge. Accept the challenge. Huwag mong hayaan na iba pa ang gumawa. Ikaw na. Tayo na.
Do it now. Ngayon na yung tamang panahon. Ngayon na yung tamang pagkakataon. Accept the challenge and do the will of God sa iyong buhay. Kapatid, sa buhay ng bawat isa sa atin, anumang agam-agam, anumang pag-aalinlangan na nariyan pa sa iyong puso, ano pang pagtatalo-talo sa buhay ng bawat sa atin, ipagkatiwala mong lahat sa Diyos at hayaan mo na siya yung kumilos sa iyong buhay. Sa oras na ito, gusto kong manalangin sa bawat isa. At kung gusto mong ialay ang buhay mo sa Panginoon, kung gusto mong ipagamit ang buhay mo sa Diyos, at kung nais mo na ang buhay mo ay magkaroon ng katapatan, maging mabunga, at makayanan mo na gawin ang pinapagawa ng Diyos, sa oras na ito, ako'y mananalangin para sa iyo. At sana habang tayo'y nananalangin, magkaroon ka ng isang buo na pagpapasya sa iyong buhay. Ako'y mananalangin. Diyos Ama na sumasalangit, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na ibinigay mo po sa amin. Maraming salamat sa iyong kabutihan at maraming salamat sa iyong katapatan. Ang aming buhay ay iniaalay po namin sa iyo. O Diyos, aking idinadalangin ang lahat ng mga kabataan. Ikaw po ang patuloy na mangunahan sa kanilang buhay. Ikaw po ang patuloy na mag-ingat sa kanila. Tulungan mo po silang magawa ang iyong kalooban sa araw-araw ng kanilang buhay. Bigyan mo po sila ng tapang at lakas ng loob upang tanggapin at ipamuhay ang hamon na ito sa kanilang buhay. Ayon sa iyong salita, go and make disciples, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to observe all the things that I have commanded you. And lo, I am with you always till the end of this age. O Diyos, ang kalooban mong yan ay tinatanggap po namin sa aming puso na mayroong katapangan at mayroong katapatan. Nang nais po namin kami maging mabunga sa henerasyong ito. Na kami ay maging mabunga hanggang sa iyong muling pagbabalik. Upang ang iyong kaharian ay mas marami pa ang makakilala, tanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Salamat po, Panginoon. Salamat sapagkat nariyan ka sa buhay ng bawat sa amin. Diyos, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming Panginoon, tagapagligtas, at Diyos ng aming buhay. Amen. And amen. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos na makapang-yarihan.